Panalo siya ng 300 million pesos. Wala siyang tin, hindi pa siya part ng formal taxpayers base natin. What do you do? Ikaw na mismo umamin, di ba? Merong mga niremit ang PCSO na mga pera mula sa mga winnings ng mga taong walang TIN number. Isinasabit sa inyo yun with 0 TIN. Meron kang gusto tanongin? Sa TIN number. Tama yan kasi dapat hawak ng PCSO yan parati, di ba? Kasi if the jackpot winner is a part sa informal sector, let us say wala siyang TIN, hindi pa siya ever nabigyan ng TIN, what do you do, GM? Panalo siya ng 300 million pesos. Wala siyang TIN, hindi pa siya part ng formal taxpayers base natin. What do you do? According to our accountants, they deduct just the same and remit just the same to BIR, who accepts just the same. Under whose TIN? Final tax daw po yun. So, hindi niya na magagamit yun sa pangalan niya. Sa records ng BIR, sino taxpayer doon? Yes, please answer para lang maklaro. I think you have to generate a TIN for that person. Anong sagot, AGM? Well, as mentioned earlier, yung pong binanggit ko kanina, creditable sana yan. So it will not benefit that winner because hindi po siya talaga nag-provide ng TIN at hindi niya ibigay yung tax. Okay, let us say 100, lagyan natin specific, 100 million pesos yung tinamaan ng tao na now hindi pa part ng formal sector. Is he disqualified to claim the jackpot or not? Under the current guidelines namin, qualified pa rin po siya. Right. Yes, okay, what will you do? You'll give him 80 million. Yes. Okay, 80, what will you do sa 20 million? We remit it to the BIR. In whose name? Under that particular name, without the TIN. Without TIN? Yes, Mr. So you remit 20 million under the name of the real jackpot winner, but you cannot provide the TIN. Walang TIN. Yes, that's what correct. Does BIR do? Attorney, yung example ko, Attorney Tibayan. Yan ang example ko. Kasi pwede mangyari sa tunay na buhay yan. And I think nangyari na siguro sa tunay. Nangyari na ba yan sa tunay na buhay, AGM? There are instances, of course. For the jackpot, there are instances. Yes, of course. Anong gagawin ng BIR po doon? Mr. Chair, the tax is remitted to the BIR and it goes to the collection of the BIR po. Kaya nga, alam mo, donor, may donor, anonymous donor, as kanino ilalagay? Well, based po sa declaration nila, dun sa individual, ang problem lang po, walang TIN sa submission. So, dun po nagkakaroon lang po ng, sometimes, ang ginagawa po namin, we check rin po. Kasi actually, there are many instances na may TIN po talaga, hindi lang po nila nilalagay, Sir Chair. Ano? I mean, dapat nga, yung may TIN, kailangan i-declare ang TIN. Kung meron ng TIN. Ang aking scenario is yung taong informal dyan na naswertihan. Pwede naman eh. A homeless guy who buys a 10 peso ticket and hits the jackpot is allowed to claim. But most likely wala siyang TIN. What do you do? Yun lang ang tanong ko. How do you record it? Kasi nagpe-paper trail na tayo. We're investigating. Umaatras tayo. I want to know how complete our information are, Mr. Chairman. Kaya tinatanong ko ang BIR, but kasi kanina, Senator Coco, yun na nga, hindi masagot diretso ni Attorney Tibayan, yan nga isa, bago tayo magtapos, tinatanggap nyo yung mga niremit ng PCSO sa inyo, 20% tax na mga nanalo ng 000 and 10. Kaya nga diba, kung matanda mo, sabi ko sa inyo, dapat meron kayong tao na dyan sa PCSO na tutulong, magbibigay ng guide. Isang tao lang. Diba? O bawat region, kung meron bawat region. Kasi baka yan na isang dahilan kung ba't may pumapasok ng mga agent. Natuturuan sila paano kumuha ng TIN para magkaroon na sila ng TIN. Baka manalo sila ulit. Malay mo, meron silang TIN number. Another identification yan. So, in your case, sabi mo, merong mga instances, tumatanggap kayo ng taxes, 20% of the winnings
from different people yon. Pero ang tin na binibigay sa inyo, 000. Kaya tinanong ko sa inyo kung anong ginagawa nyo doon. Kaya pala bumalik tayo sa kay person kanina. Kaya yun ba, si person B ba kanina ay yung team number na 00 yan, yung actual, May tin number siya. Sinabi na niya. this one may team number to. ABCD, Kaya ako meron na-mislead dito, akala ko ba? Meron na. Okay, ang sinasabi lang ng BIR in practice, those na walang tin, na most likely, exceptions to the general rule yun. Yung walang tin, rene-record ninyo as Pero Mr. Chair, 000 with the name. Taxpayer name, but no tin 0000 siya. Submission po kasi po nila online. So pumapasok na lang po sa system namin. Sila ang PCSO. Yes po, EFPS po. Opo. So voluntary payment okay. online. Question to the PCSO. kaya nga sa Do you- Senator Coco, yun nga kanina pa tayo, hindi mo masyado nga, may medyo- sagot Ikaw na mismo umamin, di ba? Merong mga niremit ang PCSO na mga pera mula sa mga winnings ng mga taong walang TIN number. Isinasabit sa inyo yun with 0 TIN. Di ba? Sabi mo, ulitin mo ulit, ano ginagawa nyo doon sa mga pera nyo? Paano nyo binabangga yun sa samantalang 0 TIN naman yun? So sabi mo kanina, ulitin mo, ano nangyari sa mga perang yun? At magkano yan? In the hundreds of millions? Check ko po, pero pumapasok po yun sa collection namin lahat. Kaya nga po sa collection ninyo. Yes po. Pero ang sinasabi ko, saan ba sa collection? How are they identified pag pumasok sa collection? Final tax po siya, nakabulk po ng remittance from PCSO. Since final tax po siya, wala na pong kinikredit yan sa taxpayer. Kasi po, kumbaga, unlike creditable withholding tax po, babanggayin po yun sa income tax. Pero in this case po, kumbaga, final tax, tapos na po yung 20%. Tapos yun na po yun. Kaya nga Bayad na po. dapat talaga, Attorney Tibayan, may TIN number para malaman kung talagang totoo yung mga ibinabawas na tax. Kung totoo, mali mo, meron palang nananalo na dyan by the hundreds of millions. Tapos, lalagay lang sa inyo 0010. So, paano mababangga? Paano malaman yung correct taxes na ibinabayad ng lahat ng winners versus doon sa natatanggap nyo? Kasi tumatanggap kayo ng 010 Di ba? Malay mo, baka yung 000 na tin na yun, ang binayad na 20%, baka sinabi lang ang panalo niyan is 50,000. Huwag ka, yung pala 50 million. Tama? Yes po. Okay. Yun sinasabi ko na dapat hindi na kayo tatanggap ng 00010 mula sa PCSO. Online po kasi, so papasok talaga sa amin. Voluntary filing po. So, Pero sabi mo, di ba, less than a day lang yon, ma-process, mabigyan ng tinisang tao? register. Opo. PCSO. From now on, ayoko na pong makita na 010. At gusto rin ito ng mga tao na walang TIN number, syempre they'll be proud na, ako may TIN number na ako. Di ba? Ako'y taxpayer na at additional ID. So from now on, i-process nyo yung tao na nalo na mabigyan sila ng TIN. Total, less than a day lang daw. Para pag nag-submit kayo sa BIR, babangga talaga. May babangga nila doon sa tao na nagbayad. Sa ngayon kasi, mahirap ibangga Magsabit ka ng 0010, sabihin nyo, kunyari, yung 20% no, nagkakamat lang ng 100 million. Huwag ka, dapat yan, 1 billion. Halimbawa lang. Kasi properly identified Hindi, di ba? Mr. Chair, Yes, sir. we will help na po. Nag-uusap po kami. Nidagdag na namin sa requirement sa pag-claim. Thank Yun na po you. yung gagawin namin. Thank you, GM Robles. Thank you very much. Requirement sa pag-claim ang TIN number? Hindi, gagawin na po namin prospectively. Hindi, kahit na. I'm looking at the homeless man. The homeless man should be allowed to claim. So in effect, ganito. Senator Coco, ang ibig sabihin, na nakukuha ko na sa GM, na from now on, pupunta ba si homeless man, wala siyang TIN number. Ipoprocess nila, sila mismo po-process through the help of BIR para si homeless man magkaroon ng TIN number. Kasi less than a day lang Correct. Siguro naman, hindi naman inconvenient kay homeless Yes. man yun Ah. na siya ay mag-antay lang doon, say 2-3 hours, siguro. Ipoprocess yung TIN number to online hanggang sa mabigyan siya at Tama. nabigyan na siya ng TIN number, yun ay isa-submit sa BIR.
Yung Sige. TIN number at yung corresponding But the amount. responsibility is with the PCSO, not with the ticket holder, the winner, Mr. President. So meaning to say, ang na-reveal pala natin sa usapan natin ngayon is, you have been submitting sa BIR without the TIN number. Nakikita, sinisiro-siro-siro nyo lahat. Tama. Tama. Even si businessman na nanalo ng jackpot, hindi nyo kinuha ang TIN number niya. Pag submit nyo sa wala 0000 ang TIN number niya. Tama. Hindi lang si informal sector, person. Practice, ang tinatanong ko, what's the real practice? Yan ang lumalabas mo ngayon, Mr. Chairman. Sir, bale pag may TIN number po siya, yun po yung ginagamit namin. Pero mostly po kasi ng mga nagka-claim is wala po talaga silang TIN. Pero kung meron po Hindi. sila, hinihingi po namin yung TIN number. Pero since alam nilang you can accommodate na walang TIN, di na rin nila rini-reveal yung TIN nila. Tama? 000 na rin. Pero sa itsura lang, judging from the itsura, alam mong part ng formal sector yan, tax base yan, may TIN yan. But you do not require them to provide the TIN. In practice, tama? Yes. Okay, so kasi ina-accommodate yun na. Kung walang TIN, you put 0000. Okay, we get it, Mr. Chairman. At least nakikita natin now how it is done in practice. Please, clear na tayo. Okay, so siguro sa next hearing, isubmit na lang yung mga request na hiniling namin, yung inyong mga position regarding the topic na pinag-usapan natin ngayon, especially the BIR, the AMLAC, and then meron pa mga dokumento coming from the PCSO na we requested. Okay. Yes, Attorney Tibayan, Mr. sir. Chair, we just like to request yung conduct po sana ng executive session so we can submit po yung sealed documents po namin. Yes, sa next hearing, magkakaroon tayo ng executive session para yung mga hindi pwedeng may divulge in public, we can talk it sa executive hearing, Okay, thank you po. sa executive session. Okay.